Ito yung mga males natin. Wow, Ayan, laki. laki no? Ayan yung mga male natin. So, dito po meron po tayong 2 male tsaka 4 po na female. Good morning sa inyong lahat. Morning! So, ngayong araw po, iwawagwag po natin yung crayfish po natin na may mga babies. Ayan no? Okay? So, ready na po sila iwagwag. Ayan. Ganito lang po yung ginagawa natin, no? Ayan. Ayan, bali pag hindi po madala sa wagwag po sa tubig, kailangan na po natin yan alalayan ng daliri. So, dahan-dahan lang po. Ayan, kasi medyo sensitive pa po yung mga babies na yan, malalambot pa po. So, dahan-dahanin lang po natin. Paypayan lang po natin ang daliri natin. Okay, ayan. So, pasagi lang po ng konti, no? Ayan, para humiwalay lang po yung mga baby sa mama nila. Ayan, bali ganito din po yung ginawa namin sa unang batch. So, hindi pa po siya basta bumibitaw. Hindi na po namin hinintay na bumitaw. Baka kainin po ng ibang mga breeder. As soon as nakita po namin na medyo kompleto na po yung forma ng crayfish natin at makakakain na po sila, winawagwag na po namin yan, no? Ayan po, makikita nyo naman kahit konting pag-alali lang ng kamay, nahuhulog naman po agad sila. So, gawin lang po natin yan hanggang sa maubos po yung mga babies, no? Disclaimer lang po, bago pa lang po kami sa pagbibreed nitong mga crayfish at hindi po kami expert. So, sinishare lang po namin yung paraan po na ginagamit namin or ginagawa po namin sa pag-aalaga at pagpapadami po ng crayfish. Sa totoo lang po, wala na po kami talaga time manood pa po ng mga tutorial or mga paraan kung paano po ito binibreed ng ibang mga breeder. Sa sobrang dami po kasi ng mga alaga namin, kung ano po yung madadat na namin paglabas namin galing ng bahay or madaanan namin galing po sa pag-aasikaso sa iba-ibang alaga, inaaktuhan na lang po namin kung ano po yung pwedeng magawa namin. Wala na po talaga kami time para po mag-research, no? Ganun po kami ka-busy sa aming backyard farm. Marami po kasing mga alaga dito. So, bali po kung meron po mali sa mga ginawa namin, kayo na lang po bahala kumureksyon po sa amin. Open naman po kami matuto. At willing po kami makinig sa mga isi-share nyo sa amin. Ito lang po, i-share lang po namin kasi po ito po yung paraan na nag-work po para sa amin. So, kaya po sinishare namin dahil nakapag-breed na po kami ng 2 beses sa crayfish po namin ng ganito pong proseso po yung ginamit namin. Okay, baliin ulit ko po. Kaya po namin winawagwag na po ng mas maaga siguro kasi kung hintayin pa po natin na bumaba yung mga craylings natin at kasama pa po ng mga breeder, baka may chance no nakainin din sila ng mga breeder natin. Palagay ko kasi yung ibang breeder, wala naman yung maternal or paternal instinct, no? So, para sure, binaba na lang po natin sila sa ibang lalagyan. Okay, tapos doon na lang po natin sila papakainin separately. Ayan po, at naubos na po natin, ibaba yung mga craylings. So, after nyan, binabalik na po natin sa community tank yung breeder natin, no? Ayan. So, ubos na po. Okay? Sige, balik na natin dito. Ito yung mga males natin. Wow, Ayan, laki. laki no? Ayan yung mga male natin. So, dito po meron po tayong 2 male tsaka 4 po na female. Ayan, laki no? Laki. Yung natin, no? Yung mga baby natin na crayfish, no? Okay. So, ito po yung pangalawang batch natin. Diyan na po. Yung mga nauna, medyo malalaki na po. Ayan, no? So, meron na po dyan mga ½ inch na po to 1 inches yung laki. Ayan. Tawa, no? Laki na. Ayan, simpleng setup lang po yung ginawa namin.